Magandang hapon po. Patuloy na nagpaparamdam ang epekto ng habagat at thunderstorm sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa kalaliman ng gabi, pinerwisyo ng masamang panahon ang Mandaluyong. Naglutangan ng mga basura at may mga patay pandaga. Nakatutok si Bea Pinlac. Nagmistulang dagat ang bahagi na to sa Barangay Plainview, Mandaluyong City. Binaha ang ilang parte ng Mandaluyong matapos ulanin kagabi. Basura at pati patay na daga ang nagpalutang-lutang sa baha na namerwisyo sa mga tao roon hanggang kaninang madaling araw. May batang lumangoy sa baha. May ilang tao na nakisakay sa truck pero may lumusong na sa tubig. Hindi kami makalusong, kaya lang no choice na kasi nga oras na rin, madaling araw na. Daming basura na bumabara. Lulusong talaga, kaysa di lulusong, di naman makauwi. Kanya-kanyang diskarte ang mga motorista para makatawid. Naantala naman ang pamamasada ng ilang tricycle driver. Talagang perwisyo talaga yung baha na yan. Kaya yan, hindi kami makabiyahe ng maayos. Hindi man namin mahatid yung mga pasahero. Kunting ulan lang, baha na. Gumamit naman ng rescue boat ang mga otoridad para sagipin ang ilang na stranded sa baha. Ilang oras matapos ang ulan, hindi pa rin tuluyang humuhupa ang tubig. Ayon sa barangay, gumagana ang lahat ng pumping station sa lugar. Pero ang problema, mga baradong kanal. Sa ibang drainage po, may mga basura lang po talaga na nabablock po yung parang pinaka-way po ng tubig, kaya medyo natatagalan po ng konti. Yung ibang buga po kasi ng tubig, imbis po na papasok sa drainage, palabas po yung buga po ng iba. Nakikipagtulungan na raw sila sa MMDA at Mandaluyong LGU para matanggal ang basurang bumabara sa mga kanal at estero. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng MMDA. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Kasabay po ng pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila, ang paglutang din ng pabalik-balik na problema sa mga basura. At bagamat tinutugunan daw ito ng mga otoridad, ipinaalala ng isang environmental advocacy group na responsibilidad ng lahat ang paglilinis ng kapaligiran. Nakatutok si Darlene Kai. Sa pag-ulan kagabi sa Mandaluyong, naging malaking perwisyo ang baha sa ilang lugar. Bakas din naman naglutangang basura, pati mga patay na daga. Tuluyang humupa ang baha bandang alas 6 ng umaga kanina ayon sa Mandaluyong Public Information Office. Hindi maikakailang na ulit sa Mandaluyong ang pagbaha sa Maynila at Quezon City kamakailan na nasisi sa pagbara ng mga basura sa mga daluyan dapat ng tubig ulan. Sa Quezon City, inaayos na raw ng LGU ang drainage system sa mga lansangan malapit sa Don Antonio at Batasan, bunsod ng naranasang baha sa Commonwealth Avenue. Sabi naman ng DPWH, tuloy-tuloy ang kanilang flood control project sa Metro Manila. Ngayon, ang instructions ni Presidente is we have to find a holistic solution tubig baha ng Metro Manila. Yung kasi yung watershed natin ng Metro Manila is nasa Sierra Madre. So sabi ni Presidente, gumawa tayo ng impounding structures pa doon para hindi tuloy-tuloy ang pagbagsak ng tubig sa Metro Manila. Pero aminado si Bono na dahil malalaking infrastructure projects ito ay hindi yan basta-basta matatapos. Kaya nakikipagtulungan sila sa MMDA para sa flood management program gaya ng rehabilitasyon ng pumping stations. Sinusubukan pa naming makuna ng pahayag ang MMDA pero nauna na nilang sinabi na gumagana naman daw ang lahat ng 71 pumping stations. Iniikot din at nililinis ng MMDA ang mga estero bilang isa sa mga solusyon sa mga basurang nakabara sa mga drainage system. Ayon sa MMDA, may 273 creeks sa Metro Manila na may kabuang haba na 570 kilometers. Pero sabi ng environmental advocacy group na Eco Waste Coalition, hindi sapat ang flood control infrastructures at projects. Dapat daw talagang pagtuunan ng pansin ang problema ng basura. Ang solusyon ay hindi lang manggagaling sa gobyerno, pero kailangang pagtulungan ng bawat isa. Tayo disiplina ng ating mga kababayan sa huwag na magtapong-tapong sa bahagi ng ating mga duty bearers, yung mga nakaupo sa gobyerno na nasa mga lokal, ipatupad kung ano yung nasasaan sa batas, magkaroon ng segregation of stores, magkaroon ng scheduled collection para hindi halo-halo. Magkaroon din ng linis, yung mga drainage kasi yung isang source ng pagbabaha dahil hindi umaagos yung mga drainage natin. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Dalawang sugatan sa sunog na sumiklab sa Barangay Central sa Quezon City. Mahigit 20 pamilya ang apektado.
Nakatutok si Bea Pinlac. Naglalagablab na apoy at makapal na usok ang bumulabog sa Barangay Central sa Quezon City mag-aalas 8 kagabi. 25 pamilya o higit 80 tao ang apektado sa sunog na umabot ng ikalawang alarma. Wala na, lumabas na ako para hindi na ako makatayo. Inakay na ako ng mga apo ko palabas. Wala na, hindi na namin nabalikan yun. Lahat, nasunog yun. Sabi ko, umalis na kayo. Huwag na kayo magpilit na may kukunin pa kayo. Mandidisgrasya lang tayo. Ayon sa barangay, isang tanod ang dinala sa ospital matapos madisgrasya habang tumutulong sa pag-apula sa sunog. Umakyat sa bubong, dinasugatan siya, nadulas na hulog siya. May isa pang lalaki na binigyan daw ng paunang lunas matapos magtamo ng paso. Parang nahagip siya ng apoy pero hindi naman malala. Pasado alas 9 ng gabi, tuluyang maapula ang sunog ayon sa Bureau of Fire Protection. Ayon sa barangay, nakita daw nila parang may kumislap sa wire doon patungo sa may bahay ng nasunog. Ngayon, binuhusan ng tubig. Nung binuhusan ng tubig, biglang lumakas ang apoy niya. Nataranta na, biglang may pumutok na tangke. Iyon, lumawak na yung sunog. Inaalam pa ng BFP ang halaga ng pinsala at sanhi ng sunog. Pansamantalang nanunuluyan sa covered court ng Barangay Central ang mga nasunugan. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Nilinaw po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na ligtas kainin ang tawilis sa Taal Lake. Umaaray na po kasi sa paghina ng bentahan ng isda ang mga mangingisda at nagtitinda ng tawilis sa Batangas. Kasunod daw yan ng isniwalat ng akusadong si alias Totoy na doon umano itinapon sa Taal Lake ang mahigit 30 nawawalang mga sabongero. Anila, takot at may agam-agam ang mga mamimili kung ligtas bang kainin ang mga isda sa lawa. Ang sabi ng BFAR, walang dapat ikatakot dahil ang mga tawilis ay uri ng small pelagic fish na matatagpuan sa ibabaw na bahagi ng tubig. Natural din daw ang mabilis na pagdami ng tawilis. Cultured fish naman daw ang ibang isda roon tulad ng tilapia at bangus na karaniwang pinalalaki at pinararami sa mga fish cage at hindi rin kumakain ng karne bukod sa mga isda. Wala pong dapat ipangamba kasi unang-una itong tawilis, small pelagic fish po siya at ang pagkain niya nga po yung mga planktons na kabilang na dyan, yung mga plant-based planktons at hindi po sila masabi nating kumbaga carnivorous. Hindi raw maaaring ibasura ng impeachment court ang reklamo laban kay Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng simple majority vote ng mga senator judge. Ayon po yan kay Senator-elect Panfilo Lacson. Pero maaari nga bang ibasura ang kaso kahit wala pang paglilitis? Nakatutok si Jonathan Andal. Katawa-tawa raw para kay incoming Senator Panfilo Lacson ang mga senator judge na nagmomosyon sa impeachment court. Hindi po pwedeng mag-move o mag-submit ng motion to dismiss ang isang senator judge kasi huwes kami. Mm-hmm. Hindi lamang sa mali, kundi improper, inappropriate. At katawa-tawa. Sasabihin ng judge, I move to dismiss. Pagkatapos siya rin napupukpok, this case is dismissed. Hindi ba napaka-awkward? Reaksyon niya ni Lacson sa sinabi ni Senate President Chis Escudero na kung may senator judge na magmomosyon para i-dismiss ang impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte, kahit wala pang trial, pwede na itong desisyonan sa simpleng majority vote lang. Ginawa na yan ni Senator Bato de la Rosa. Pero pwede nga bang ibasura ng impeachment court ang impeachment complaint kahit wala pang paglilitis? Mag-uusap-usap kami. Bago kami magbotohan, I'm sure, pagkakaroon kami ng diskusyon. Ano ba yung gagawin natin? Merong motion to dismiss. Ito ba yung action na natin even without conducting or starting a trial? Wala rin nakalagay sa ating konstitusyon so pagdating sa dismissal. Habang ginagawa nila itong impeachment proceedings, ay gumagawa rin sila ng sariling rules na wala sa Senate rules at wala rin sa konstitusyon. Saan ka naman nakakita ng korte na imbes na dinggin ang magkabilang panig, siya mismo ang magmo-motion to dismiss?
So it is possible, but it is not proper at hindi karapat-dapat. Para kay Lacson, sundin na lang ang sinasabi ng konstitusyon. Maglitis at humatol. Posible raw kasing mapahiya ang Senado kapag ibinasura nila kaagad ang impeachment complaint nang walang trial at nagpasaklolo sa Korte Suprema ang House Prosecution Panel. At the very least, we take the risk of being overturned by the Supreme Court. Nakakahiya yun. Kahapon, sinabi ng tagapagsalita ng House Prosecution Team na posible silang dumulog sa Korte Suprema kapag ibinasura ng Senate Impeachment Court ang kanilang impeachment complaint. Ang Supreme Court, as much as possible, ina-avoid yung mga political questions yan. Pangalawa, inaabot ng siyam-siyam ang Supreme Court. Kumbaga, tapos na yung issue, saka lang sila magdidesisyon. Batay sa 11-step impeachment process na inilabas ng Senado, tapos na ang kalahati ng proseso. Dahil nakapagpasa na ng mga sagot sa impeachment court ang defense at prosecution team. Ang susunod na hakbang, ang pagharap mismo ng bises sa impeachment court. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Kung anong bilis ng paghablot ng isang suspect sa snatching sa Maynila, siya ring bilis ng pagdakip sa kanya ng mga pulis. Bukod sa ninakaw na cellphone, nakuha rin sa kanya ang isang pen gun. Nakatutok si John Consulta. Kita sa CCTV ang tumatakbong lalaki sa gitna ng isang kalsada sa Malate, Maynila, dakong 7:46 ng gabi nitong Lunes. Tangay na pala niya ang isang mamahaling cellphone sa biniktimang babae. Pero pagkalipas lang ng 3 minuto, na-intercept na ng Malate Police ang snatcher. Di na ito nakapalag nang mapalibutan ng mga humabol na pulis. During that time, dahil lagi tayo nagsa-CIMEX, so lagi natin pinapractice yung 3 minutes response time ng ating Chief PNP, nakapag-respond ng mabilis yung ating mga kapulisan. Naghabulan, so nakikihabol kami sir gamit yung mga motor namin. Inabutan namin sa may kalye ng Muñoz, corner Pio Campo sir. So doon namin siya nahuli. Pasalamat po ako sa ating mga kapulisan, lalong-lalo na po sa Police Station 9 dyan po sa Malate. Bukod sa cellphone ng biktima, nagulat ang mga pulis sa nakuha nila sa bulsa ng inarestong snatcher. May na-recover tayo mga paraparnalya ng illegal gambling. And then, isa pa sa mga mabigat dito ay yung pen gun, yung baril na na-recover sa possession niya, which is ginagamit niya ito sa pang-hold up or pang-snatch. Wala pang pahayag ang nahuling suspect na nakakulong na sa Malate Police Station. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. May literal na ninong ng bayan sa Dagupan na ang mga inaanak mahigit 200 na. And counting. Mano po, Ninong? Kilalanin siya sa pagtutok ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Kung ang iba nangongolekta ng travel souvenirs, mga laruan or merch ng kanilang mga idolo, ang taga-Dagupan City na si Jam Javier, umaapaw ang mga souvenir sa binyag. Ang kanyang mga inaanak kasi umabot sa 238 and counting. Sa July 5 nga, magnininong ulit sa binyag si Jam para sa kanyang ika-239 na inaanak. Biro pa niya ang mga larawang ito. Pwede raw gamiting resibo ng mga inaanak pag maniningil ng aginaldo. Sa dami nila Jam, ang totoo, kabisado mo ba lahat ng pangalan nila? Recently lang po may nakasalubong po ako dyan sa market. Nag-bless siya sa akin. Ninong, sabi niya sa akin, sino ka? Hindi ko naman kilala. Yung talaga ng pala. Tapos nagpakilala po siya na ako po yung anak ni Chichi. Iba't ibang bata, petsa, lugar. Yes, lagi ang tugon ni Jam tuwing kinukuha siyang ninong na nagsimula noong 16 years old pa siya. Ngayong 34 years old na siya, kahit siya mismo di makapaniwala na umabot na sa ganito karami ang mga inaanak. Ang ninong ng bayan, abala rin bilang kagawad ng barangay. Para sa GMA Integrated News, CJ Torida ng GMA Regional TV. Nakatutok, 24 oras. Patuloy na maghahatid ng heartfelt Asian stories sa bawat Pilipino. Ang GMA Heart of Asia sa kanilang ika-5 taon sa Himpapawid. At ang tema po ng kanilang anniversary, May Puso sa Aming Piling, na siya ring title ng special anniversary song ng Heart of Asia,
performed by Sparkle artists Anthony Rosaldo and Hannah Presillas, kasama ang Sparkle's rising K-pop boy group na Cloud7. Ilulunsad din ang kanilang station ID mamayang alas 8 ng gabi. Ang Heart of Asia ang kauna-unahang Digital Terrestrial Television o DTT channel ng GMA Network na nilaunch noong June 29, 2020. At ito pa rin ang nananatiling go-to channel ng mga Asian drama na malapit sa puso ng mga Pilipino. Mapapanood ang Heart of Asia channel ng libre sa GMA Affordabox, GMA Now at iba pang digital TV boxes sa free-to-air broadcast. Mga kapuso, narito tayo ngayon sa red carpet ng Beyond 75, the GMA Network 75th Anniversary Special. Isang maningning na gabi kung saan isa-celebrate natin ang 75th o Diamond Anniversary ng GMA, isang napakahalagang milestone ng Kapuso Network. Maya-maya lang ay inaasahang darating ang mga haligi ng Kapuso Network sa pangunguna ni GMA President and CEO Gilberto Arduabit Jr., Executive Committee Chairman Joel G. Jimenez, EVP and CFO Felipe S. Yalong, GMA Senior Vice President Attorney Annette Coson Valdez at iba pang opisyal ng GMA. Daraan din dito ang pinakamaningning na bituin ng Kapuso Galaxy. Inaasahan siyempre sina Kapuso Primetime King and Queen Dingdong Dantes at Marian Rivera, Asia's multimedia star Alden Richards, Kapuso Global Fashion Icon Heart Evangelista, at marami pang iba na nagbigay ng kulay at nagbahagi ng kanilang talento para mapasaya ang ating mga kapuso over the years. Pagkatapos ng red carpet, magkakaroon ng isang star-studded program na siguradong tatak kapuso. At para sa lahat ng mga kapuso sa bawat sulok ng Pilipinas at buong mundo, masasaksihan nyo rin ang selebrasyon ngayong gabi via live stream sa mga social media platforms ng GMA Network, GMA Integrated News, GMA Regional TV at DCBB. Sa telebisyon ay mapapanood ang Beyond 75 sa July 12, dito lang sa GMA. Balik sa iyo, Pia at Ivan. Nakaranas ng pagbaha at pagguho ng lupa sa ilang bahagi ng bansa, kasunod po ng patuloy na pag-ulan. Nakatutok si Argel Relator ng GMA Regional TV. Tulong-tulong sa pagbuhat ng nakaburol na kabaong ang ilang taga-barangay Takol sa Magsaysay, Davao del Sur nang bahain sila hanggang baywang kaninang madaling araw. Inilipat muna ang burol sa gym ng barangay hanggang sa humupa ang baha. Ayon sa mga otoridad, umapaw ang ilog at umabot ang tubig hanggang sa mga bahay. Inilikas ang ilang residenteng natrap dahil sa baha sa Purok Bangkeruhan at Purok Kawayan. Inaalam pa ang bilang ng mga apektadong pamilya. Halos wala nang makita sa kalsada dahil sa lakas ng ulan sa bahagi ng Talaingod Bukidnon National Highway kahapon ng hapon. Ang mga motorista, kinailangan ng gumamit ng headlights kahit maliwanag pa. Ayon sa uploader, bukod sa pagguho ng lupa, ay malakas din ang ragasan ng tubig mula sa gilid ng bundok. Bumaha rin sa ilang bahagi ng kalsada. May pagguho rin sa sitio Saladok sa Don Marcelino, Davao Occidental kagabi. Dahil sa mga humambalang na lupa, putik at bato, pansamantalang dinadaanan ang kalsada roon. Nagsagawa na ng clearing operation ang mga otoridad. Sa Mayoyaw, Ifugao, may gumuhuring lupa sa barangay Bato, Alatbang kagabi. Isang nakaparadang van ang nadamay. Pinagtulungan itong maialis. Ayon sa uploader, ligtas ang may-ari ng van at kanyang pamilya na nakapasok na ng bahay bago ang insidente. Sa ngayon, isang lane lang ang nadaraanan habang patuloy ang isinasagawang clearing operation. Ayon sa Pag-asa, habagat ang umiral sa malaking bahagi ng bansa, lalo na sa Mindanao, habang localized thunderstorm naman ang nagpaulan sa ibang bahagi ng Luzon kahapon. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Argel Relator, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, isang low-pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayan. Ayon sa Pag-asa, sa ngayon mababa ang tsansa nito maging bagyo. Pero patuloy na nagpapaulan ang southwest monsoon o habagat sa Central Luzon, Southern Luzon, kanlurang bahagi ng Northern Luzon, Visayas at Mindanao. Bukod sa habagat, umiiral din ngayong araw ang localized thunderstorm sa nagpapaulan sa natitirang bahagi ng Luzon. Asahan naman na magiging maulan pa rin bukas hanggang sa pagpasok ng Hulyo, bunsod ng LPA at habagat.
Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posibleng makaranas bukas ng light to intense rains ang buong Luzon mula tanghali. May tsansa ring ulanin ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao bukas. Posible naman makaranas ang light to moderate rains ang Metro Manila. Nananatili pong kalbaryo ang baha sa mga taga-Navotas. At lumala pa ito ngayon dahil ang ginawang sandbag wall para panremedyo muna sa nasirang river wall, nasira. At mula sa Navotas, nakatutok live si Nico Wahe. Nico? Pia, baha pa rin sa ilang bahagi ng Navotas matapos gumuho ng isang pader sa gilid ng ilog kahapon. At ngayong araw, mas mataas ang naging pagbaha dahil high tide kanina makapananghali. Ito ang aktwal na pagguho ng pader sa gilid ng ilog sa barangay San Jose kahapon na nagdulot ng pagbaha sa ilang bahagi ng Navotas. Hanggang ngayong araw, hindi pa tapos ang kalbaryo ng ilang taga-Navotas. Kaninang umaga kasi, nagka-breach sa sandbag wall na pinangharang nila sa ilog matapos ang pagbigay kahapon ng river wall sa barangay San Jose. Natangay ang ilang sandbag sa mga bahay. Pero bago pa ito nangyari, nailikas na ang mga residente. Nasa evacuation center ang 43 pamilyang naapektuhan kahapon. Talaga yung bahay namin yung nadaganan mismo. Tapos habang umano yung tubig, ako yung natangay sa kayo, isang anak ko. Buti na lang po is nakahawak ako nung time na yun. Kung hindi, baka sakaling ako din ay namatay din sa nangyari. Tapos, may-ari po ng shield guard. Sana noon pa naman nila nagawa yun. Kasi lang parang talagang inantay pa nila sa lugar ng scratch. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng shipyard. Pero ayon sa Navotas CDRRMO, ito ay matagal na ho talaga itong for replacement at for improvement. Kaya nga lang ho yung mga nakatira doon nakiusap na wag mo ng GPN dahil parang parte na ho ng bahay nila ito eh. Parang isa na hong dingding nila itong wall noong shipyard. May inilagay ng mga poste bilang abang sa gagawing barrier. Sa halip nga lang ho na metal sheet, yung semento ho, yung concrete pile ho yung ginamit. Siguro next week mag-umpisa na ho ayusin ho yung bakod na yan. Mukhang sasagutin ho lahat yan ng shipyard kasi pag-aari naman ho nila yan. Nandito tayo sa may gitnang bahagi nitong Celestino Street, dito pa rin sa Barangay San Jose sa Navotas City. At kung makikita nyo, lagpas na ng baywang yung baha dito. Kanina nagsimula tayo dun sa bungad, nasa tuhod pa lang yung baha. Ito habang papasok doon sa loob nitong barangay o ng street na to ng Celestino ay mas lumalalim pa yung baha. At makikita nyo, kasama na rin ng baha itong mga basura dito. Lubog ang maraming bahay. 2 araw na po kami nagtitiis sa taas ng tubig. Baka 1 linggo pa ito. Kasi tingnan nyo, palaki ng palaki, hindi lang ganito. Kahapon parang hindi ganito eh. Biglang lumaki na naman ngayon. Ang iba, wala na talagang naisalba. Pati sirang bathtub, ginawang bangka ng ilang residente. Ba't po kayo lumabas? Saan po kayo pupunta? Mamamalingki po. Meron din naman, kaya lang walang ulam. Ang pumping operator na si Benito, sinusubukang hindi mapasok ng basura ang pumping station. Sa oras na mag-low tide ay sa kanya ito pagaganahin. Kailangan may labas yung basura dito kasi pag di malabas yan, dito rin yan. Nakakasakon sa pumping natin. Nakakabara. Tumaas pang baha pagsapit ng 1:00 ng hapon dahil sa high tide. Umangat sa 1.9 meters ang tubig. Kaya ang ilang taga-looban, tila na trap. Ako, mahirap, lalo nagtatrabaho ako. Anong pakukuha namin pangkain nito? Kung hanggang kailan baba nito, saan din kami papasok? Bukod sa Navotas, baha rin sa ilang lugar sa Malabon dahil sa high tide. Pia, heto na ngayon yung sitwasyon nitong Celestino Street. Dito sa kinatatayuan natin kanina ay dito pa lang hanggang tuhod na yung baha. Pero dahil nag-low tide, heto't nadadaanan na ng maayos ng mga residente itong kalsada na ito. At ang panawagan nila ngayon ay sana ay magawa na itong pader para hindi na bumaha rito. Pia. Maraming salamat, Nico Wahe. Isang nagluluksang ina ang nagpost sa social media bilang babala tungkol sa sinapit ng kanyang anak. Ang bata po kasi namatay habang natutulog ng nakadapa. Ang paliwanag ng eksperto kung bakit masamang matulog ng nakadapa, lalo na ang mga baby. Alamin sa pagtutok ni Dano Tingkungko.
Walang kamalay-malay ang inang si Jennifer, hindi niya tunay na pangalan, na ang ordinaryong gabing kapiling ng anak na 1.5 taong gulang mauuwi sa trahedya. Alas 8 ng gabi, June 21, naghapunan daw ang kanyang anak ng kanin at sabaw. Matapos ang kalahating oras, dumede raw ito bago natulog bandang alas 9 ng gabi. Around 12:40 a.m. po. Di naman po talaga ako usually na gigising ng ganong oras. Pero nagising po ako kasi pakiramdam ko po na iihi ako. Nakita ko po nakadapa siya. Then naamoy ko po na para siyang nag-poop. Nung tinihaya ko na po siya, sabi ko po, parang siyang sobrang lantay niya. Tapos hindi po siya nagalaw. Then nung binuksan ko po yung ilaw, nakita ko po na yung bibig po niya medyo violet na. Isinugod sa ospital ang bata at doon lumabas na marami raw liquid at pagkain na nakuha sa baga ng bata. Base sa death certificate, pneumonia aspiration ang ikinamatay ng bata. Ang ibig sabihin daw po nun, marami po yung mga contents po na galing sa tiyan napunta daw po sa baga. Na ang dahilan daw po nun, dahil nga daw po nasuffocate siya, nakadapa siya, ang instance daw po ng tao pag hindi makahinga, masusuka. Sa case po ng anak ko, nakadapa po siya, hindi po niya nailabas yung suka, kaya po doon po siya dumaretso sa baga niya. And then, nalunod daw po siya sa sarili niyang suka. Nakadapa po siya, naka-close po ang bibig. Huwag niyo po hahayaan na kahit po sana yung anak niyo na nakadapa, huwag niyo po hahayaan na matutulog sila ng ganon kasi baka po matulad siya sa anak ko na sanay naman po dumapa pero ganon po yung nangyari. Ayon sa eksperto, base sa pag-aaral, hindi maganda ang pagtulog ng nakadapa lalo na sa mga sanggol at bata. Some of researchers show that sleeping on the stomach can block the airway because it increases what we call rebreathing. That means they breathe on their own exhaled air. Bumababa yung oxygen mo sa katawan mo. And the level of carbon dioxide rises. So that's really not good. If you have a baby who is in the chest position, hindi nila kayang bumaliktad, no, to stay on the back position already. As the child gets older, that doesn't happen anymore. Kaya raw sa American Academy of Pediatrics, ikinakampanya ang back to sleep o pagsigurong hindi padapa ang pagtulog lalo na mga bata. Bukod dyan, mainam din daw na suriin kung may ibang posibleng kondisyon sa paghinga ang anak lalo't hindi pa nila kayang sabihin ang kanilang nararamdaman. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras. Pinaktibay ng Muntinlupa City Regional Trial Court ang desisyong nagpapawalang sala kay dating Senator at kay Party List Representative Laila De Lima sa kasong may kinalaman sa droga. Sa isimiting tugon sa Court of Appeals, iginiit ng Muntinlupa RTC na ang pagbawi ng testimonya ni dating Bureau of Corrections Chief Rafael Ragos ay sapat na batayan para panindigan ang naunang desisyon. Kasama rin noon sa inakwit ang dating driver ni De Lima na si Ronnie Dayan. Taong 2022 nang binawi ni Ragos ang kanyang testimonya laban kay De Lima kaugnay sa umano'y illegal drug trade sa loob ng New Bilibid Prison. Matatanda ang niremand o pinabalik ng Court of Appeals 8th Division ang desisyon ng RTC. Quick chika time tayo mga kapuso. Kolabanan na, on fire ang dance floor sa pasiklaban ng celebrity and dance stars sa GMA Original Reality Dance Competition, ang Stars on the Floor. Pangmalakasang groove and swag ang showcase ng 5 duos mula sa iba't ibang dance styles hanggang sa napili ang hataw sa dance-off. Itinanghal na top dance star duo sina Thea and JM sa kanilang Slay performance. Nakilala na ang Big Four duo ng PBB Celebrity Collab Edition. Yan ay matapos ang kanilang final Big Jump Challenge. Sino kaya ang magiging big winner? Ang Team Chares kaya nina Charlie at Esnir? O sina Ralph and Will na Rawi? Baka naman sina AC and River o Asper? O ang Team Breka nina Brent and Mika? Alamin yan sa Big Night
this Saturday. Binigyang pagkilala ang ilang kapuso sa 53rd Guillermo Mendoza Memorial Scholarship Foundation Box Office Entertainment Awards. Itinanghal na phenomenal box office king si Alden Richards. Natanggap din ang kanyang pelikulang Hello Love Again ang Best Ensemble Acting for Movies. Minsan iniisip ko pa rin, and every time I go to bed na am I really part of the highest grossing Filipino film of all time? And still hindi pa rin ako makapaniwala. Thank you so much po. Si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera ang Film Actress of the Year para sa pelikulang Balota. Taos-puso ako nagpapasalamat talaga sa pagtangkilik pa rin kay Teacher Emmy. Sabi ko nga, doon ko na-realize na after ko gawin si Teacher Emmy, ito pala yung hinahanap ng diwa ko. Yung makagawa ko ng isang pelikula na malalim, may saysay, at may layunin. Movie Supporting Actor of the Year naman si Ruru Madrid para sa pelikulang Green Bones, nakatay si Joros Gamboa. Very grateful po sa parangal na ito. Pangalawang award ko na po ito para sa Green Bones. Kaya, nako, maraming salamat po. Sana po marami pang ganito. Hinirang nga Daytime TV Drama Actor of the Year si Richard Yap at Daytime TV Drama Actress of the Year si Jillian Ward. Para ito sa kanilang hit GMA Afternoon Prime Series na Abot Kamay na Pangarap na natanggap din ang Most Popular Daytime Drama TV Program of the Year. I'm so proud kasi sabi ko nga po kahit matagal na po naming natapos ang Abot Kamay na Pangarap, it continues to inspire people. Most Popular Child Performer si Rafael Landicho para sa Kapuso series na My Guardian Alien. Nung sinushoot po namin yun, ang sese talaga. And ngayon, nakakakot pa rin po siya ng awards. Kaya maraming salamat po talaga. Hinirang na Most Popular TV Program for News and Public Affairs ang 24 Oras. At Search Reality Game Show ang Family Feud. Mga kapuso, sa ngayon ay tuloy-tuloy ang pagdating ng mga kapuso dito sa GMA Network Studios para sa Beyond 75, the GMA 75th Anniversary Special. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Ivan? Salamat Nelson. Sa pagsisimula ng mandato ng mga bagong halal na opisyal ng gobyerno bukas, ibinahagi ng ilang botante ang kanilang inaasahang pagbabago at hiling para sa ating bansa. Nakatutok si Rafi Tima. Bukas, opisyal lang uupo ang mga nahalal sa 2025 midterm elections. Simula ng 3 taong paninilbihan, maliban sa 12 senador na uupo ng 6 na taon. Ayon sa UP National College of Public Administration and Governance o NCPAG, mayorya ng mga nahalal sa mga LGU, mga dati nang nakaupo sa pwesto. Kaya naroon pa rin daw ang pananaw na halos parang walang nagbago. Ang kaibahan lang daw sa katatapos na eleksyon, nagpakita ng lakas sa mga kabataan at nakita ang resulta nito sa senatorial race. The 31% youth vote parang spelled the difference, no? May pag-asa pala tayo na kasi surprise yun diba? At yun nga, despite the parang surveys before the elections, ang napunta sa Magic 5 ay yung mga hindi natin inaasahan. Sa datos ng GMA Integrated News Research, sa kabuuan, 18,255 na opisyal ang magsisimula ng kanilang mandato bukas mula sa mga senador, kongresista, governors, vice-governors, sangguniang panlalawigan, mayors, vice-mayors at mga sangguniang bayan. Mas marami ng 155 opisyal ang nahalal ngayong taon kumpara noong 2022 dahil sa isang bagong nadagdag na probinsya at 8 bagong munisipalidad. Tinanong namin ang ilang kapuso kung anong inaasahan nila sa mga bagong halal na opisyal. Kung ano yung nagawa nung nakaraan, previous nga nakaupo, kung maganda na yung ginagawa niya, dapat plamangan niya para ang mga tao, okay yung kabuhayan. Opo. Gawin nila yung best nila, tsaka yung sa plataforma nila, yung magagandang mga plano nila, gawin nila ngayong tuparin nila ngayon. Yung mga pinangako nila dapat tuparin pa rin nila yun. Kung hindi naman nila natupad, para saan pa po yung pag-elect nila, di ba? Huwag puro pangako kasi pag sa kampanya malakas sila, pinapasok nila lahat ng iskinita. Pero pag nanalo na, hindi nila mabisita kung sino nasa laylayan ng lipunan. Inaasahan ko sana magkaroon ng trabaho yung
nahihirapan makahanap ng trabaho. Lalo na yung mga katulad ko na 21 years old, ganun. Tsaka yung rin po, yung pagbaba ng presyo ng bilihin. Ang laging napapansin ko, ang ginagawa lagi maayos na kalsada. Tapos yung sira, hindi nila napagtutunan ng pansin. Ang ginagawa nila, yung sira, yung mga buo, ayun yung binabakbak nila. Ba't kaya ganun? Hindi ko alam eh. Siguro, andun yung pondo. Si Aling Adelita, na pansamantalang nakatira sa isang waiting shed, aminadong bumoto ng ibang kandidato dahil hindi raw tinupad ng kanyang dating ibinoto ang kanyang pangako. Sabi doon sa staff niya, tulungan mo to Alma. Pagkatapos wala naman. Kaya yun. Ngayon wala pa rin? Wala pa rin. Itong bago nga, nakakasigurado kung makakatulong sa amin. Paalala ng NCPAG, hindi dapat natatapos sa pagboto ang responsibilidad ng mga botante dahil bahagi ng obligasyon ng taong bayan ang singilin ang kanilang mga leader sa tuwing sila ay may pagkukulang. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. At yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.